Morning po muli sa ating lahat. Ayan. Ako po muna ibabasa ng Bible verse para sa atin. This is Deuteronomy 33, pero may Tagalog version din po. So, God, your God, will restore everything you lost. He'll have compassion on you. He'll come back and pick up the pieces from all the places where you were scattered and bring you back to the land and your ancestors once possessed. It will be yours again. Sa Tagalog po, naipahayag ko na sa inyo ang mga pagpapala at ang mga sumpa. Piliin ninyo kung alin ang gusto nyo. Kapag nangyari na sa inyo ang mga ito at naninirahan na kayo sa mga bansang bumiyag sa inyo, maalala ninyo ang bagay na ito. Kapag kayo at ang mga anak ninyo ay manunumbalik kay Yahweh upang buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binabanggit sa inyo ngayon, kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayong muli mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain. Kahit sa ang sulok ng daigdig kayo mapatapon, muli niya kayong titipunin at ibabalik sa lupain ng inyong mga ninuno upang muli ninyong angkinin iyon. Kayo higit niyang pararamihin at pasasaganahin kaysa inyong mga ninuno. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ng inyong mga anak upang ibigin niyo siya ng buong katapatan. Sa ganoon, mabubuhay kayo ng matagal. Well, actually, small sharing lang po. Today talaga, this is the death anniversary of my father. So, sentimental siya para sa akin. So, di ba, dito sa binasa nating Bible verses, if we lost something, God will restore something much better than, or mas the best sa atin. And sa mga nakakakilala po sa akin or nakakaalam, isa kasi akong YouTuber, monetized channel sa YouTube and sa Facebook din po, pwede na rin po mag-send ng stars. But actually, kagaya din po sa page ng Alive in Christ. So, di ba, the Lord, minsan paiyakin tayo, patatawanin. But during September 10 po kasi, nagkakaroon po kasi ako ng monthly paayuda. For 3 years ko na po siyang ginagawa. Thanks God for blessing. And nung September 18, when I'm going to send the money para po sa mga nanalo sa ginawa natin ng paayuda both in Facebook and YouTube, may nangyari po sa aking GCash. Nagka-problema po siya, so hindi ko siya ma-open, nagka-problem. And sa mga tinanong ko, walang nakasagot sa inbox, siguro busy or still sleeping. Eh syempre, escape room nating mga OFW sa kubeta, di ba? So, doon ako ginawa ko yung paraan para ma-open ko yung GCash ko. Eh, pag na-i-post mo pala siya sa Facebook, nag-iintay yung mga scammer. Yan. So, may nag-call sa akin right before ko mabuksan na ulit or ma-access yung GCash ko to send the money to, mga pambili ng bigas, pambili ng gamot, ng mga nanalo, ganyan. And then, nasagot ko yung call sa Messenger nung may profile picture na GCash. So, pagkasagot ko sa kanya, hindi ko, unaware ako that, syempre, first time ko pong nangyari sa akin. Ang nangyari, nabigay ko sa kanya yung OTP ko ng GCash. Which is, yun pala yung access nila to ma-access yung GCash mo and get all the money that is in your GCash. So, ayun, pagkatapos ng call, parang natawagan niya ako. After the call, and bubuksan ko na yung GCash ko to send the money, wala na. Ikinonect na niya sa Lazada account niya. So, all the money was, may tinara pa siya, 17 pesos, thanks God. Pero about 3,000 and more was get by the scammer. Then after that, hindi na siya pwedeng ma-fault or what or something. But may mga nag-message sa akin, mga concerned people, si Doc Joy, actually. Yun, they have heard what have happened to me. But sabi ko sa sarili ko, because I've been serving God, right, from since I was young. I was raised by my parents. Lahat na rin mga pinagdaanan sa mga DVVS, naging mga youth leader, tambourine dancer, and everything. Sabi nga sa kanta, di ba? Anumang sitwasyon, anumang pangyari sa buhay natin, still magpupuri pa rin tayo sa kay Lord. And sabi ko, I'm still praising God. Sabi ko, pera lang yung nakuha niya, God. I'm still here. Magagamit pa rin ako ni God to share the gospel, to share financial, anything that we can give. Because sabi ko sa akin,
pera lang yan eh. Akin kahit mawalan ako, kahit maubusan ako, kahit mawalan ako ng lahat, I will still give it to the person in me, to the people na kailangan talaga ng alam ko. And thanks God, diba? Nung pagkasabi ko na gano'n, okay lang yan, babalik pa rin yan ni God ng siksik, liglig, at umaapaw. And within this week, diba, ang lahat ng blessings ni Lord, yung nawala sa akin, God restore it. And I'm still alive, I'm still cheerful, I'm still energetic, I'm still serving God till the ends of the earth. Ayan. So, sharing ko lang po yan. Pwede na po tayong magbigay. And for today po, meron din po tayong sa feeding mission natin sa sa Mindanao. Ayan. So, 3 po yung natin. Ayan. So, bigyan na po tayo. Diba tayo pong lahat na tumayo at magbigay na po tayo habang inaawit po natin ang awit na to. God bless you. Kita mo ang kasagana